what's up? This is Rain Manguera and this is Techaryo para sa ulo ng mga balita. Sa Giz Guide, ITEL A05S launched Unisoc SC9863A 4000 mAh battery and Android 13 Go edition. So kung puro budget smartphone sa ITEL, ito yata ultra budget na ito sigurado. Ang baba ng specs eh. Tingnan natin. Sa Yuga Tech, Apple to allow iPhones models to update to latest iOS version while inside the sealed box. So pwede na daw i-update ni Apple ang mga iPhones kahit sealed pa yung mga box, hindi pa nabebenta. Sa Noipy Geeks, Philippine cybersecurity workers are quitting their government jobs due to low salary, according to DICT. Lungkot naman ang balitang ito. Sa Giz Guide, Scam Watch Pilipinas opens online scam reporting site. So pwede na pong i-report ang mga online scam na nangyayari sa Pilipinas. Ito po yung detalye. Kung interesado po kayo sa mga balitang to, let's start. Sa Giz Guide, sa panulat ni Peter Paul, Intel A05S launch Unisoc SC9863A. So luman-luma na po ito na chipset. Isa sa mga weak actually. Alam ko sobrang weak talaga mga 3 years old na yata to. Something like that. 4000 mAh battery and Android 13 Go edition. Yun pa lang sa Android 13 Go alam na natin na budget talaga ito. So itong itsura niya. Yan. So actually maganda, mukhang iPhone sa malayo. Pero pandaya rin ng kahit pa paano pandaya na rin kahit pa paano. Gusto ko tong orange, medyo loud loud yung color, pansinin. This one and then this dark blue of course. The rest di masyado, medyo malamya. But of course, ayan, 4 na kulay po available just in case. So Type-C charger, HD+, high-speed 4G, 4,000 lang, di siya 5,000. 4,000 mAh battery and octa-core. So, budget smartphone, usually di ba ang ITEL pag sinabi, but this one I think is ultra budget. So, magkano naman ang ultra budget na sinasabi? It's worth 4,400 pesos currently sa India. Wala pa po sa Pilipinas ito, parating pa lang. 4,400 is, yeah, I think it's super solid na rin siguro. Possible na specs niya is, yun nga, 1.6 GHz lang siya na Unisoc. Ito, IMG A322 GPU, 2GB lang na RAM and 32GB na storage. I think compared dun sa nirelease nilang ITEL S23 Non Plus, parang mas gusto ko yung ITEL S23 kasi nakakabili ka na ng 4,000 pesos din, pero meron kang Unisoc T606 and 8GB na RAM. Tapos 64GB yata na storage. Baka mas mura to sa introductory price. So hindi siya ultra budget compared sa in-release nila na ITEL S23 4G, yung 4G version. Pero mura pa rin to technically. Android 13 Go edition. So magaan sa system. Hindi siya kasing bigat ng normal na skinny ITEL. Ano ba ang pangalan ng skinny ITEL? Basta yan. So mas magaan ito. Android 13 Go edition lang kasi. So ibig sabihin super light ito at talagang pwede sa 2GB and 32GB na storage. 4,000 mAh battery, 10 watts lang po yung kanyang charging support, USB Type-C naman at least. 7.5 hours of talk time or 32 days of standby time. 5 megapixel lang po ang rear and front. So 5 megapixel sa likod, 5 megapixel sa harap. May LED flash naman daw siya and 3.5mm audio jack. 4G, supported po niya VoLTE. So pwede pa mga dito SIM card nyo, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, and dual SIM. So ayan, just in case lang, kung gusto nyo lang naman, para sa mga kids nyo siguro or sa mga nanay nyo na matatanda na hindi naman maglalaro ng games, tamang may basta nakakontak lang sila kahit paano, nakakapanood ng YouTube maybe, or Netflix, may Netflix. Pwede na siguro yan. As main phone, alanganin siguro. Unless kung yan talaga budget mo lang. Pero backup phone, solid to. Or pang mga, yun nga, pang kids and pang matatanda. Anyway, iwan ko itong link dito sa video description. Lipat tayo sa susunod na balita. Sa Yuga Tech, sa panulat ni Christina Joy Valerio. Apple to allow iPhones models to update the latest iOS version while inside sealed box. So, base rito, sabi rito, pwede na daw, may technology na si Apple, iPhone, so para sa mga iPhones nila, na pwede na nilang i-update or i-upgrade ang software. Software lang naman, software. Kahit pa sealed sa box. So, yung mga tindahan, actually, mga authorized and official iPhone stores is pwede na nilang ibenta ang kanilang mga units nang hindi na-delay yung kanilang iOS version. Updated na agad. Pag tinanggal na yung seal, tinuklap na yung plastic, lahat. So, basta technically unsealed na, bubuklatin mo na, is updated na agad siya kung ano yung latest iOS version ng araw na yon. Which is good. Actually, may ginagamit silang device na dito. Apple has found a way to update their iPhones while it's still sealed in the box. A pad-like device, hindi sinabi ko anong pad yun na device, but a pad-like device will be used to update their boxed iPhone. This can be done by putting the unopened box, so hindi pa na open na box, on the pad which
will wirelessly turn on the system. So technically, habang nasa loob ng box, sealed pa yon, sealed. Patong nila sa pad-like device daw. And i-remote niya na buksan yung iPhone. And then, pagka na-turn on ang iPhone sa loob, diretso na yon, na i-update to the latest version. Nice. This method will allow Apple employees to sell iPhones that are up to date with the latest OS. The pad device will roll out to Apple stores before 2023 ends. So, magi-start itong i-roll out. Tsaka yung device na to, yung sinasabing pad-like device, bago matapos ang 2023 daw. Again, sa mga ano lang to, mga official and authorized iPhone stores. Lipat tayo sa susunod na balita. Sa Noipigix ulit. Sa panulat ni Andrewel Encarnacion, Philippine cybersecurity workers, take note, are quitting their government jobs due to low salary. According to the ICT, actually, this is one of the reason bakit umalis ako, nag-quit ako sa office industry, yung pag-office. Kasi mababa naman talaga ang ang sahod, mababa ang tingin sa mga IT and so on and so forth, mga tech, basta yung mga nasa tech industry. And this one is one of the isa sa mga pan-reality check. Philippine cybersecurity workers. Ito magagaling na to. Okay? Ito mga high-end na to ng mga nasa IT. Cybersecurity workers are quitting their job. Nasa government sila. Nagko-quit sila. Na, kung napapansin yun, kung naririnig nyo, nababalitaan nyo, updated kayo, lalo dito sa channel na to, is binabalita ko rin dito kasi mga issue na ganyan. Yung nahack yung PhilHealth, nahack yung NBI yata yun, basta yun sa police. Tapos recently may isa pang nahack na government agency, hindi ko maalala ko ano. Basta yun, 3 within this year lang. Actually hindi lang 3, yun lang na kaya ko maalala ngayon. Lahat nahack, andali. Ang baba po ng cybersecurity ng mga government departments or bureau dito sa Pilipinas. Why? Inisip natin, bakit ganun? Wala bang magagaling sa mga... Hindi po kasi biro yung trabahong yun. Actually, ako nga, ito lang, ang konti lang alam ko. Kaya ko lang mag-code lang ng konti, bla bla. Hirap na ako eh. Paano kaya yung mga yan? Expert na yung mga yan. Imagine there, tapos parang minamaliit pa yung kanilang profession by paying them low salary. Jobs to low salary. Due to low salary. Government na yan, And government is ang tawag sa ganun ba? National security issue 'yun kapag kaganyan. PhilHealth nakuha nasa internet na ngayon ang data ng buong PhilHealth. That's ang nasa risk diyan is yung mamamayan na nandoon sa database natin, mga information ng mga Pilipino. Doon sa PhilHealth pa lang 'to Tapos ganyan. So sabi rito, anyway, nalulungkot lang ako na na ganito na nangyayari. Talagang hindi nababayaran na maayos ang ating mga cybersecurity workers. During a discussion on ANC sa ABS-CBN yata, ABS-CBN News Center something, ANC basta yan, Assistant Secretary Renato Paraiso of the Department of Information and Communications Technology or DICT expressed concerns about the brain drain. Oh yeah, this is true. In the government cybersecurity sector, he pointed out significantly disparity in compensation, leading to concerning talent gap in a sector critical to national security. Paraiso will also emphasize the importance of upskilling and training these workers. Additionally, blah blah blah. Basta yun. So, mahaba siya actually. So, basically, ang tagline, sa sobrang baba kasi ng bayad sa mga sa mga cybersecurity workers natin, lalong-lalo na sa government, either nagko-quit sila and lumilipat sa ibang bansa para doon mag-work or nandito work from home pero nagpapa-employ sila sa abroad, parang remote. I-remote na lang sila. Yun yung trabaho ko dati. Ang trabaho ko dati is isa ako sa mga remote lang din, isa ako sa mga admin ng isang company, 3 website po ang inaano ko, yung mga server, kailangan ko i-maintain lagi. Yun yung dating trabaho ko, that was back in 2018. So yun, mas gusto ko magtrabaho na ang amo ay mga taga-ibang bansa. Yung amo ko doon actually ng time na yun is British. So yeah, ang tagal ko sa industriya ng remote online jobs, starting 2016 hanggang 2019, kalagitnaan ng 2020 pa pala. Nagtrabaho pa ako hanggang 2020. Tumanggap pa ako ng trabaho ng 2020.
And kapag ka sa Pinoy ako nag-a-apply, mga Pinoy projects na ganito may kinalaman, ang barat, like half ng bayad, minsan mas mababa pa sa half ng ibabayad sa akin kapag ka sa foreign companies ako nag-apply ng services. Ganun po kababa yung kabarat po, binabarat po ng mga kapwa Pinoy natin yung mga kagaya ko sa online job. So, naiintindihan ko to. Ito yung pinakamasakit, no? Sa government na mismo siya nagtatrabaho. Sila actually is ganyan din, ang baba rin ng sahod. Tulad niyan, ito, basically, half of my income dito nanggagaling sa YouTube. So, bakit mas pinili ko mag-YouTube? Technically, ang amo ko rito sa YouTube, which is also a foreign company. Kasi kung aasa lang ako dito sa Pilipinas, yung sahod ko dito sa Pilipinas, yung mga racket ko dito sa Pilipinas, yun lang asahan ko ang baba. That is why. So, sana mabago naman yung tingin nila sa halaga ng mga, tulad nito ng mga cybersecurity workers natin dito sa Pilipinas na, nakakaawa lang. But anyway, mahaba po ito. Basahin nyo na lang just for your clarification. Iwan ko yung link sa video description. And finally, sa GIS Guide ulit. Sa panulat ni Bam Natividad, Scamwatch Pilipinas opens online scam reporting site. So yun, since hanggang ngayon, for some reason, ang dami pa rin Pinoy na hindi natututo sa dami ng nababalitang na-scam kay Tulpo at sa mga post sa Facebook and even sa YouTube. Pinopost nila na scam sila, na bumili sila ng ganito, hindi na sila, binlock agad sila, yung mga ganong scams. At kung ano pa mga scams na pwede nyo maisip. Ngayon, meron na po tayong pagre-reportan online. So, ito po ang kanilang website. This is the scamwatchpilipinas.com. Checkin natin. Papakita ko lang din sa inyo, silip lang. Ayun. Report online scam. So, meron silang number. Call 1326 or report by CICC or Messenger. Ayun. So, pwede rin Messenger. Kung gusto nyo Messenger lang. So, ito po ang Messenger. Kailangan mag-login lang. Hindi nakalagin dito Messenger ko. So, kung gusto nyo po mag-report, Messenger, pwede po. Punta lang po kayo sa... Uy, may tunog. Punta lang po kayo sa website nila. Again, Scamwatch Pilipinas. Lahat po ng kasi dito po connected, base rito connected po rito ang mga government agencies from NBI, cyber blah blah blah. Teka, balikan natin yung article. Involved dito is the group said the website's reporting features are linked to the Interagency Response Center or IARC, operated by the Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. So yun, eto may mga numbers din sila rito. Iwan ko yung link dito sa video description para i-save nyo sa mga phones nyo. I-save nyo po, please save nyo po yung mga contact dito. Highlights of the main page of the Scamwatch directly led to the user's mobile phone into calling IARC. Ang hotline is 1326 again. Hotline po yan. Meron din silang Smart 094771471105, 0966-976-5971 sa Globe, and sa dito is 0991-481-4225. And meron din again sila sa Messenger, kung Messenger lang po ang available sa inyo, at doon lang kayo pwede makapag-report. So hopefully, ayan, big deal po ito. Buti may ganito na ang Pilipinas. Kaso nga lang, gaano kaya ito ka-effective? Pero malalaman naman natin yan, I'm sure. Kung palpak sila is may social media naman at marami sigurado magrereklamo dyan. And if effective naman, I hope na talagang effective to, itong move na ito ng gobyerno. Yun. Anyway, iwan ko yung link dito sa video description. Helpful po ito. Again, if biktima po, magiging biktima po kayo ng mga scam sa mga susunod na araw, ito po, gamitin yung mga contact numbers. Pakisave po sa inyong mga smartphones. Big deal po yan, napaka-importante po. So, hanggang doon lang. I hope naging informative itong video na ito sa inyo. This is Rain Manguera and this was Tech Jaryo. Consider subscribing, liking, sharing, please. Share. Pakishare na lang. I'll talk to you again soon. I'm out.